promote po natin yung ganong klaseng spirituality na ecumenical, interreligious, interfaith po. Yes. At we go beyond the religious, Yes. ano ba ito, boundaries natin na kami lang at kayo yan. Yes. Tama na yung ganong klase. Dahil hindi makakabuti sa atin. Hindi po makakabuti sa atin. Tama po yung sinasabi nyo, tayo anak ng iisang Diyos. At dapat dyan hindi tayo nagkakaroon ng pagkakaiba sa pagsunod sa kanyang mga utos at tuntunin. Alright, okay. Halos ilang minuto lamang po ang natitira dito po sa ating palatuntunan, Batas Media Reports, Evening Edition. At bibigyan po natin ng pagkakataon. Meron bang magtatanong? Bibigyan po natin ng pagkakataon ang ating panauhin, si Madam Yasmin Busranlao, kandidatong senadora ng Liberal Party sa ilalim ni Presidential Candidate Senator Benigno Noynoy Aquino III ng pagkakataong makapagbigay ng mensahe sa sambayan ng Pilipino. Madam Lau Yasmin Busran, yan po makikita nyo sa balota. Narito po ang sambayan ng Pilipino, naghihintay ng inyong mensahe. Go ahead, ma'am. Magandang gabi po sa inyong tanan, sa akong mga igsoon na mga Bisaya, ang mga kapatid ko na taga Luzon. Magandang gabi, assalamualaikum. Ako po ay nagpapasalamat dito kay Brother Attorney Batas dahil po nabigyan ako ng pagkakataon na makausap ko kayo ngayon. Yung pong sasabihin ko po sa inyo na ako po nakikita nyo, Muslim, babae, pero hindi ko po tinutulak lang ay kapakanan ng kamusliman. Ang tinutulak ko po is kapakanan ng sambayan ng Pilipino na maniwala po kayo na ang kapayapaan ng Mindanao ay magdudulot ng kabutihan sa buong Pilipinas. Kasi po, kung hindi po natin titingnan at bigyan pansin yung nangyayari sa Mindanao, sama-sama po tayo apektado. Katulad yung sinabi ko kanina, yung budget natin, imbis na mapunta sa tamang gugugulan noon para sa kinabukasan na ating mga anak, napupunta po sa giyera na lahat po talo. Sasabihin ko po sa inyo, nakapasok na po ako sa evacuation center, nakita ko po yung nangyari doon. Wala pong panalo sa giyera. Lahat po talo. At lalo na ang talo is yung sambayanan na mga civilian na mga kapatid po natin. Pangalawa po is yung malaki po yung role ng korupsyon sa nangyayari po sa atin ngayon. Sa akin po, naniniwala din po ako na isa rin pong dahilan sa bakit may giyera sa Mindanao, dahil po sa korupsyon, dahil hindi po nabibigay sa mga tao yung lang karapatan nila sa gobyerno, kaya po nagkakaroon ng kahirapan at nakakapag-isip yung mga tao na kung ano-ano gagawin. So, sa Liberal Party po, sinasabi namin kung walang korap, walang mahirap, at kung walang korap din, sa tingin ko, walang masyadong kaguluhang mangyayari. So, inihikayat ko po kayong tanan, lahat na magtulungan po tayo na ayusin yung problema po natin sa Mindanao, kasi ang Mindanao kasama ng Pilipinas, lahat po tayo magkakapatid at lahat po tayo apektado doon. Magsama-sama po tayo, bantayan natin yung korupsyon at siguraduhin natin mawala po yan kasi salot po yan sa ating lipunan at hindi po tayo uunlad. Walang investor na pupunta pag nalalaman nila kung anong korupsyon. At pangatlo po yung kababaihan po natin. Ang kababaihan po ikalahati ng ating pamayanan. Bigyan po natin sila ng pagkakataon na maka-contribute sa ating development, bigyan natin sila ng equal opportunities, bantayan po natin ang kanilang kapakanan para po ang buong bayan, lalaki o babae, mabigyan po ng oportunidad na makapagtrabaho para po sa pagbabago ng ating bayan. Sabi po namin, landas ng pagbabago na lahat po ang mga tao ay sila po ang gagawa at magtatrabaho para po sa kabutihan ng ating bansa. So yan po, sana po samahan niyo po kami sa Liberal Party, sa landas ng pagbabago, Kinoy at saka si Mar, ang lahat ng senador ng Liberal Party at iyong pong lingkod, nag-iisang babaeng Muslim na tumatakbo sa Senado at maigagaranti ako, paninindigan ko po ang kapakanan ng mga mamamayan ang siya pong mangunguna. Maraming salamat po. Alright. Maraming salamat po, Madam Yasmin Busranlao, at isa pong malaking karangalan para sa Batas Internet Television ang kayo po ay aming nakasama at nakapanayam at karangalan para po sa amin na maipahayag sa buong mundo at sa buong bansa
hindi na lamang sa ating mga kapatid na Muslim, ang inyong mga pananaw kung kayo po'y magiging senador dito po sa ating bayan. Okay. What more can we say? Wala na. Okay, so salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. That's the way I always greet my guests. I always greet my listeners and my viewers. So magpapasalamat na po rin po kami dito po sa ating panauhin kay Madam Yasmin Buslanlaw. Ulitin ko po, kandidatong senador sa susunod na halalan. Ang makikita po niyo sa balota, kung hindi po magbabago, Lau Yasmin Busran. Pero kung magbabago, ang makikita po niyo, Busran, Lau, Yasmin. Ano man, abangan po niyo yung numero niya. Dahil yun ang kanyang sasabihin, yun na yata ang kampanya ngayon. Kampanya na ng numero dito po sa automated elections. Salamat sa aking mga nakasama sa Batas Internet Television. Si Ginoong June Pascual Lasso. Si Ginoong RJ. Si Ginoong Bilson. Hindi ko na po babanggit yung mga apelyido. Hahanapin kayo eh. Sa ngalan po ng mga nagsusumikap, may hatid po sa inyo ang pagsasayang po na ito, lalo na sa panggabing edisyon. Ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Minsan pa, nananalangin nawa, sumati ng pagpapala, pagkalinga, pagmamahal, kapayapaan at proteksyon ng dakilang Diyos. At minsan pa nagpapaalala, dito lamang sa www.batasradio.com, sa Batas Internet Television at Batas Internet Radio, sa ilalim ng internet website www.batasradio, kakampi mo ang batas. Salamat po. Thank you.